Maraming salamat mga boss, sa pag-like, comment at subscribe, at syempre, mag-shoutout na tayo agad. Kina, The Gamer Fajardo, Neil Pingos TV, Freddy Tolentino, J. Rick Talamisan, Diaz Leister TV, at sa kanyang pinapa-shoutout na mga taga-USP. United States of the Philippines. From Kitcharao, Agusan del Norte. Shoutout sa inyo mga boss, aral ng mabuti at salamat sa pakikinig at sa pag-support ng channel. At, sa pagpapatuloy ng kwento. Kabanata 1491. Ang batang Master Ladler ay napakagwapo. Mamatay ako na masaya basta maging kasintahan niya ako sa isang araw. Daing ng isa sa mga batang babae sa karamihan ng tao. Si Stetson mismo ay simpleng sinabi, naniniwala ako na mayroong ilang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa insidente kung saan ako umalis ng mas maaga, Zyril. Hindi lang nangyari sa akin na makabangga ka sa gayong panganib. Ang aking paunang plano ay upang akayin ang demonyong Toro ang layo mula sa eksena upang may save ang lahat. Panipi, alam ko yan, sagot ni Zyril. Yeah, bakit ko siya napansin ng ganoon? Hindi pa ako natulak sa mataas na platform na iyon sa oras na umalis si Stetson. Walang paraan na malalaman niya ang tungkol sa panganib na malapit kong harapin. Inisip ni Zyril sa sarili, na mas madali ang pakiramdam matapos marinig ang Stetson's paliwanag. Sa pamamagitan nito, nagpatuloy ang night birthday party at si Gerald, at ang iba pa, ay hindi na pinansin tulad ng dati. Ilang sandali pa ang lumipas nang ang isang nasa katanghaliang lalaki ay dahan-dahang nagsimulang maglakad papunta sa lugar. Nakatingin kay Zyril at young Master Ladler na magkatayo na nakatayo mula sa malayo, hindi niya maiwasang mapunta sa isang masisyang ngiti. Sa sandaling iyon, si G. Babel ay lumakad papunta sa likuran ng nasa katanghaliang lalaki, ang kanyang titig na tila puno ng pamamangha sa lalaki, habang bamulong siya, guro. Bilang ito ay naging, ang nasa katanghaliang lalaki ay walang iba kundi si Yakov Wodiz, ang Panginoon ng pamilyang Wodiz. Huminga ng malalim, pagkatapos ay sumagot si Yakov, napakabuti. Kumusta ang mga bagay sa pagitan ng Zyril at Stetson? Si Stetson ba talaga ang totoong nagmamahal para kay Zyril na binanggit ng manghuhula? Panipi, mula sa kanyang mga salita lamang, halata na malaki ang pagkumbinsi ni Yakov sa sinabi ng manghuhula. Sa pag-iisip na iyon, labis siyang nag-aalala tungkol sa hinaharap ng kanyang anak na babae. Panipi tuldok. Tungkol doon, ungol ni G. Babel habang iniisip niya ito. Magpatuloy, sabihin ang iyong isip. Sagot ni Yakov habang nakapatong ang mga braso sa likuran. Well, matapos pagmasdan siya ng ilang sandali, lilito na ang young Master Ladler ay umaayon sa maraming kalagayan ng manghuhula. Para sa isa, nagtataglay siya ng kapansin-pansin na mga kakayahan na hindi inaasahan na makamit ng ordinaryong tao. Mayroon din siyang mahusay na pinagmulan ng pamilya at ang kanyang husay sa martial arts ay napakalakas. Sinabi ni G. Babel, na sinenyasan ang ngiti ni Yakov na lumawak. Panipi tuldok. Gayunpaman, may isang bagay na hindi kayang sumunod sa young Master Ladler. Habang sinabi ng manghuhula na tiyak na mahuhulog ang dalaga sa unang tingin sa taong nakatakdang makasama niya, ay hindi lilito na magkaroon ng masyadong maraming damdamin para kay Stetson. Sa kabaligtaran, nagkakaroon siya ng mga palpitations para sa walang tao. Iniulat ni G. Babel ng matapat. Ano, walang tao, sabi ni Yakov habang nakasimangot. Sa katunayan, ang tao mismo ay naruroon kaninang hapon sa Hearthstone Manor, at nagsikap pa si Zyril na anyayahan siyang muli sa manor ng pamilya Wodiz. Ang pangalan niya ay Gerald Crawford. Panipi, ang pagdinig sa lahat ng ito ay tiyak na lampas sa inaasahan ni Yakov. Pagkatapos ng lahat, kung kailangan niyang pumili sa pagitan ni Stetson at ng walang tao, ito ay isang walang utak na si young Master Ladler ay magiging perpektong manugang niya. Speaking of which, siya yun, sabi ni G. Babel habang nakaturo kay Gerald. Manalo ka, siya ay tunay na pakiramdam tulad ng isang walang tao. Ang B***starred na iyon. Tulad ng siya ay maaaring maging manugang ng aking pamilya. Napakahusay. Bamulong si Yakov, nang maramdaman niya ang sakit ng ulo na darating habang iniisip ang lahat ng ito. Nagkaroon ng maraming mga pagkakataon sa kasaysayan ng Weston kung saan ang mga mayayamang batang babae ay nahulog sa pag-ibig sa mga ordinaryong kalalakihan,
nasanhi nito na mahulog sila kasama ng kanilang mga pamilya. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na hindi papayag si Yakov na mangyari ang isang katulad na insidente sa mga Wodis kung matutulungan niya ito. Huwag ka munang magalit, Panginoon, hindi ko pa natatapos ang aking paglalarawan sa kanya. Habang siya ay mukhang walang tao, mula sa aking naobserbahan, si Gerald ay medyo pambihira, upang masabi lang. Paimpol niyang ibinibigay ang pakiramdam na iyon, kahit papaano sa akin. Anuman, bakit hindi mo muna siya makilala, Panginoon? Pagkatapos ng lahat, siya ang isa na ang pakiramdam ng binibini ay, ipinapanukala ko sa iyo na gawin ang iyong desisyon pagkatapos mong gawin ang iyong personal na pagmamasid sa kanya, sagot ni G. Babel, umaasang may waksi si Yakov mula sa pag-arte ng mapilit. Narinig iyon, huminga si Yakov ng malalim at huminahon ng kaunti. Magaling, sabihin mo sa kanya na lumapit mamaya. Nais kong makita kung siya talaga ay hindi ka panipaniwala tulad ng inilarawan mo. Bumulong si Yakov sa kabila ng pagkakaroon ng iba pang mga plano sa kanyang isipan. Narinig iyon, at alam na ang kasiyahan ay nasa kasiglahan, ang waiter pagkatapos ay yumuko bago sumigaw, ang master ay dumating. Ang pangalawang narinig niya iyon, tumangala si Zyril at, nang mapansin ang pagdating ng kanyang ama, ay tumawag, Itay. Tulad ng para sa iba pa, agad silang tumayo sa harapan ni Yakov, ang master ng pamilyang Wodis, at binati, ang kasiyahan mong makilala ka, G. Wodis, Kabanata 1492. Nang tumayo si Gerald upang tingnan si Yakov, nakita ng lahat na nakatingin kay Stetson, na nakakagulat na tumayo rin, tulad ng sinabi niya, G. Wodis, nagpadala ako ng pagbati sa aking ama para sa kanya. Panipi, si Yakov mismo ay lumakad paakyat kay Stetson na may masayang mukha, hindi man lang nakakaistorbo tungkol sa ibang tao habang tinapik niya ng mahigpit ang balikat kay Stetson habang sinasabing, napalaki mo ng higit pa sa maraming taon, Stetson. Inaasahan kong maipakita mo muli ang iyong pambihirang talento sa ilalim ng kapistahan sa ilalim ng lupa ngayong taon. Panipi, matapos magpalitan ng ilang sandali kay Stetson, ang ibang mga kalalakihan sa karamihan ay nagsimulang magpakilala rin. Gayunpaman, malinaw na si Yakov ay hindi masigasig sa kanila dahil wala sa kanila ang kasing halaga ni Stetson sa kanyang mga mata. Tungkol kay Zyril, matapos mapagtanto na hindi pinaplano ni Gerald na ipakilala ang sarili, naramdaman niyang nakakaawa siya para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang ibang mga lalaki ay tiyak na higit na natatanging kumpara kay Gerald. Habang si Zyril ay walang pag-aalinlangan na maibabahagi niya ng maayos ang isang mundo sa kanyang sariling bilog ng mga kaibigan, tunay na hindi siya kabilang sa iisang mundo na ang mga panauhin ay narito. Sa pamamagitan nito, natagpuan niya ang kanyang sarili na lumalaki ng bahagyang mahabagin habang iniisip niya, siguro kung ito ay talagang isang magandang ideya na inimbitahan siya sa aking pagdiriwang ng kaarawan. Bueno, walang silbiyak tungkol dito ngayon na narito na siya. Sa pagtatapos ng kanyang saloobin, kinuha niya ang hakbangin upang ipakilala si Gerald sa pagsasabing, pahintulutan akong ipakilala sa iyo ang dalawang ito, Ama. Ito si Gerald Crawford, at ang katabi niya ay ang kaibigan niyang si Perla Sherwin. Iniligtas nila ako kaninang hapon. Panipi, habang ipinakilala lamang ni Zyril kay Gerald sa kanya dahil sa awa, hindi mapigilan ni Yakov na. Medyo magalit nang marinig niya iyon. Kung tutuusin, sa kanya, ito ang paraan niya upang subukang maging palakaibigan kay Gerald. Tulad ng isang pahiwatig ng paghamak na makikita sa kanyang mga mata, casual na sinabi ni Yakov, kaya ikaw si Gerald. Sabihin mo sa akin, saan ka kasalukuyang nakatira? At anong mga pag-aari ang mayroon ang iyong pamilya? Sa totoo lang, anong uri ng mga kakayahan ang mayroon ka? Panipi, nakatitig ang mata habang binombahan ng kanyang ama si Gerald ng mga katanungan. Natagpuan ni Zyril ang sarili na nagtatanong, Itay. Ano ba ang ginagawa mo? Tay, bakit mo ito ginagawa? Napaisip si Zyril sa sarili habang ang lahat ay nilingon si Gerald. Sa puntong iyon, napagtanto ni Perla na si Yakov ay nagpaplano na sa pag-target sa kanyang Panginoon, bago pa man sila magkita. Pagkatapos ng lahat, malinaw na sa paraang nakita ito ni Yakov, si Stetson ang gumawa ng pagkilos at iniligtas si Zyril. Hindi talaga iyon sorpresa dahil tinatrato ni Zyril si Stetson bilang natitirang tao na binugbog ang demonyong toro,
na tila hindi pinapansin ang katotohanan na tumakas din siya. Sa paglalagom ng sitwasyon sa kanyang ulo, ang inis ngayon na si Perla ay malamig na sinabi, "Ipapaalam ko sa iyo na ang aking Panginoon ay kasalukuyang panauhing pandangal sa aking pamilya, at siya ay may maraming mga kakayahan. Alin sa iyong ipinanukala na dapat niyang ipakita para makapaghahanga ka?" Panipi, nang marinig ang saway na iyon, lahat ng naroon ay agad na natigilan. Si Yakov mismo ay labis na nagalit sa sinabi nito na napahalakhak siya bago kumalas, ang iyong pamilya. Kahit saang pamilya kakabilang. Panipi, ang pamilya Sherwin mula sa Jena State. Pabalang na sagot ni Perla. Narinig iyon, ang ilang mga executive na nakatayo sa likuran ni Yakov ay lumapit sa kanya bago binulong ang ilang mga bagay sa kanyang tainga. Kasunod nito, pagkatapos ay tumango si Yakov ng isang mapait na ngiti bago sabihin. "Nakikita ko, kaya, apo ka ni Terence. Sa sinabi sa akin, tinangka ng iyong pamilya na lumahok sa underground festival ngayong hapon, tama? Gayunpaman, tinanggihan ka, hindi." Panipi, hindi inaasahan na sasabihin talaga ni Yakov ang mga ganoong bagay, natagpuan ni Perla ang kanyang galit na gusali ng higit pa habang ngumiti ng mahina si Yakov bago idinagdag, "Sa pagsasalita ng pangyayaring iyon, nagtataka ako kung naisave mo lamang ang aking anak na babae ngayon upang makakuha ng pag-access sa partido. Inaasahan mo ba na makakuha ng isa pang pagkakataon na makakuha ng isang tiket sa pagpapasok o kung ano?" Panipi, tuldok. "Ikaw, ano ang sinabi mo lang?" Ungol ng matinding galit na si Perla. "Ikaw ay isang tanyag at makapangyarihang master, hindi ba? Paano mo may target kami ng ganito sa simula pa lang?" Kudlid, mismong si Zyril ay hindi inaasahan ng kanyang ama, na palaging nagpapanatili ng isang seryosong harapan, na magsabi ng ganoong bagay sa harap ng maraming tao. Pagdating lamang ng mga bagay sa isang pagkabulol, ang malamig na tawa ni Yakov ay sumira sa mahirap na katahimikan. "Hindi na kailangang magalit, Miss Sherwin. Nagbibiro lang ako. Tingnan mo, sinabi mo na maraming kakayahan ng Gerald, tama ba? Kaya, dapat mong malaman na pinakamamahal ko ang mga taong may kakayahang." Sabi ni Yakov bago tumalikod upang tumingin kay G. "Babel, sa nasabing iyon, anyayahan mo siya sa likod ng bahay, G. Babel, pupunta muna ako, ngunit alam na mayroon akong ilang mga bagay na kumonsulta sa iyo, Gerald." Kinutya ni Yakov habang panandalian niyang sinulyapan si Gerald bago lumakad papunta sa likuran, ang mga braso ay nakatabi pa rin sa likuran niya. Kabanata 1494, sa kabila ng mga bagay na hindi naging maayos tulad ng gusto niya, hindi pa masyadong nag-aalala. Si Gerald, pinakamasamang sitwasyon, dapat na lumaban si Gerald papasok sa festival. Kahit nasa pag-iisip na iyon, gayunpaman, nagkaroon pa rin ng kaunting kumpiyansa si Gerald na ang mga bagay ay tatakbo sa huli. Habang naiisip niya ang kanyang susunod na paglipat, si Gerald, na nakaupo sa likurang upuan na nakapikit, ay biglang binuksan ang kanyang mga mata bago umorder, "Perla, pigilan mo ang kotse." "Ha? Ano ang problema, Panginoon?" tanong ni Perla, natigilan. Sandali na binibigyang pansin ang kanyang paligid, pagkatapos ay sumagot si Gerald. "Kami ay na-target ng isang tao. At tila ang tao ay hindi masyadong malayo sa amin." "Ano? Maaaring nagpadala si Yakov ng mga tao upang patayin kami." "Anong **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 * Dúda ako dyan. Pagkatapos ng lahat, ang isang nagbubuntot sa amin ay may isang napakalakas na aura. Tinitiyak kong obserbahan ang anumang pambihirang mga tao na nakilala ko sa Woody's Manor ng mas maaga. At sa pagkakaalam ko, sigurado ako na walang sinuman ang mayroong pambihirang sapat na makapagdala ng napakalakas na aura," paliwanag ni Gerald, na nakatuon pa rin sa paligid. "Kung gayon payagan akong manatili at tulungan ka, Ginoo," sabi ni Julian. "Hindi na kailangan iyon. Umalis na lang kayo kasama si Perla. Gusto kong makita kung sino muna ang taong ito," sagot ni Gerald. Bago pa man makasagot ang alinman sa kanila, kapwa sila nanood nang nawala ang katawan ni Gerald mula sa sasakyan. Madilim ang gabi at sumugod si Gerald hanggang sa isang tabi ng ilog na Dumble bilang isang moat para sa Jena City. Napapaligiran ng siksik na kagubatan, pinapakinggan ni Gerald ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa itaas ng maraming mga puno. May isang tumatakbo sa itaas ng mga ito upang lumipat sa itaas ng lupa.
Sa kabila ng pag-alam nito at nakikita ang bahagyang pagkalumbay ng mga dahon nang naapakan sila, hindi talaga nakita ni Gerald ang tunay na tao. Ni hindi anino nila, bigla, narinig ang dalawang magkakaibang mga snap, at natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili sa tamang oras upang makaiwas sa isang dahon at isang sanga na nagmula nang wala kahit saan. Pareho sa kanila ang mabilis na gumagalaw at may napakalawak na puwersa na sa totoo lang pakiramdam nila tulad ng mga laser beam. Ang eksaktong lakas ng pag-atake ay maliwanag nang ang dalawang projectile ay ganap na binasag ang isang malaking puno, na sapat na makapal para yakapin ng tatlong may sapat na gulang na mga lalaki, sa mga piraso ng mabangga. Sa oras na ang tunog ng paputok ay namatay, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na iniisip na ang pagsasanay ng mananakit ay hindi talaga lahat ng pambihirang. Bago pa siya makapag-isip-isip pa, sinalubong si Gerald ng nakakakilabot na tunog ng maladyos na tawa. Huminto ka na sa pagtawa at ipakita sa iyong sarili. Narito ako, hindi ba? Casual na sagot ni Gerald. Dahil sadyang pinakawalan ng tao ang kanyang banal na pandama kanina, mayroon ng kutob si Gerald na sadyang nais niyang akayin doon si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, nais ni Gerald na makita kung sino ang tao at kung ano ang mga motibo niya. Matapos ang matiyagang paghihintay ng ilang sandali, simpleng nagpatuloy ang kakatwang tawa. Kasabay nito, isang serye ng mga ipoy-po ang biglang nabuo sa paligid ni Gerald nang wala kahit saan. Isang malakas na aura, nang makita na ang masugitan ay hindi masigasig na sumagot, ang ngayon na medyo inis na si Gerald ay idinagdag, tapos ka na. Kasunod sa isa pang dagandong ng tawa, na magpapadala ng panginginig na tumatakbo sa gulugod ng sinuman, mula sa kadiliman, isang boses sa wakas ay sumagot, ikaw ay isang binata, hindi ba? Magtiis ka pa, panipi. Ang pagkakaroon ng sapat na mga laro ng lalaki, kumunot ang noo ni Gerald. Bago sumugod patungo sa direksyon na naramdaman niya ang lalaki sa, at hindi nagtagal, nakita niya ang isang matandang may buhok na matandang lalaki, na nagbibigay ng isang itim na balabal, na nakatayo sa pinakadulo ng isang puno. Nang makita na napansin siya ni Gerald, tumalon ang lalaki bago dahan-daw ang bumababa, tulad ng isang malaking paniki papunta sa isa pang dulo ng puno na mas malapit sa kabataan. Nang nandoon na siya, ikiling ng matandang lalaki ang kanyang ulo paatros bago muling tumawa, ang nakakakilabot na tunog na umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Kabanata 1495, Kung maaari, sino ka talaga, Ginoo? Tanong ni Gerald habang nakatingala at pikit ang mata sa taong masamang ngisi. Mula sa kung ano ang maaari niyang moari, ang aura ng pagsasanay ng taong ito ay mas malakas kaysa kay Julian. Sa nasabing iyon, talagang hindi mapigilan ni Gerald na magkaroon ng mas mataas na opinyon sa matanda. Sinabi sa katotohanan, mula nang lumabas si Gerald sa manood ng pamilya Wodies, naramdaman niya ang pagkakaroon ng isang tao na nagsanay upang makamit ang espiritual na kaliwanagan. Gayunpaman, dahil maraming tao roon, dahil sa underground festival, at ang tao ay tila hindi interesado na ibunyag ang kanilang sarili sa oras na iyon, hindi lamang sila pinansin ni Gerald. Gayunpaman, nang pinakawalan ng matanda ang kanyang mahahalagang chi kanina, agad na naging halata kay Gerald na nais ng matandang lalaki na sundin siya. Sa pag-iisip na iyon, si Gerald, na gustong makita kung ano ang gusto ng taong iyon mula sa kanya, ay sumunod lamang sa kanya dito, na kalaunan ay humahantong sa kasalukuyang sitwasyon. Anuman ang kaso, hindi pinansin ng matandang lalaki ang tanong ni Gerald at tumawa ng malakas bago sinabi, kung iisipin ay mabubuong ako ng isang batang may talento ngayon. Kailangan kong sabihin, mas malakas ka kaysa kay Stetson. Tunay na gumagawa ng mabuting hatol ang langit. Panipi, hindi nakuha ang kanyang tugon, ang inis na si Gerald ay malungkot na inulit, muli, sino ka talaga? Pagkiling sa kanyang ulo habang siya ay tumatawa ng baliw muli, ang matanda pagkatapos ay sumagot, inaasahan kong makinig ka ng mabuti bago ka mamatay, batang lalaki. Ang pangalan ko ay Carlos Zins, at ang aking tawa ay may kakayahang masiraan ang mga ordinaryong tao, naririnig mo. Nanginginig bago ang aking nakakakilabot na boses. Ha ha ha, panipi, habang ang ulap ng alikabok ay nagsimulang umiikot sa lahat ng direksyon ng mas malakas ang pagtawa niya, simpleng umiling si Gerald bago sumagot, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa iyo dati. Nang marinig iyon, agad na tumigil sa pagtawa si Carlos.
Habang pinipikit niya ang kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay naging isang galit, sinabi ng matanda, aaminin kong mas matapang ka kaysa sa una kong naisip, binata. Gayunpaman, alamin na kahit na ang mga nagsanay sa kanilang sarili na makamit ang espiritual na kaliwanagan. Tignan, laktawan na lang natin lahat yan. Sinabi mo sa akin na makinig ng mabuti bago ako namatay, tama ba? Nangangahulugan ba iyon na balak mong patayin ako o kung anuman? Putol ni Gerald. Nais ni Carlos na sabihin na kahit na ang mga nagsanay sa kanilang sarili na makamit ang espiritual na kaliwanagan ay gawin ng magalang sa harap niya. Sa pag-iisip na iyon, ang nag-ambala ni Gerald ay nadagdagan lamang ang hindi kasiyahan ng matanda. Sa kabila ng kaiabangan ni Gerald, nanatiling cool si Carlos. Kung sabagay, alam niya sa totoo lang na babayaran na ni Gerald ang presyo sa lalong madaling panahon. Habang ikaw ay tiyak na matalino, sa kasamaang palad ay pantay kang tanga. Pagkatapos ng lahat, sa kung gaano ka kalmado sa kasalukuyan, lilito na ikaw ay medyo masyadong ignorante upang mapagtanto na ako ay kasing lakas ng isang demonyong hari. Gayun din, sinabi mong hindi mo pa naririnig ang tungkol sa akin dati, di ba? Oo, sisiguraduhin kong i-drill ito sa iyong isip bago ka mamatay. Panipi, sa pamamagitan nito, pinalabas ni Carlos ang isang malakas na tawa, na nagresulta sa isang pagkabigla na hindi lamang naging sanhi ng pagguho ng mga nakapaligid na puno, ngunit nagpadala rin ng tubig na umiling na parang isang pagsabog na naganap. *8, ginagawa niya ulit. Ungol ni Gerald, pakiramdam na magkakaroon siya ng mental breakdown kung marinig pa niya ang tawa na iyon. Kung hindi dahil sa malakas na aura ng matandang lalaking iyon, walang pag-aalinlangan si Gerald na si Carlos ay talagang isang tao na nakatakas mula sa isang pagpapakupkop. Natatawang nagtatago, pagkatapos ay umungal si Carlos, sinasanay ko na ang aking sarili na makamit ang pang-espiritual na kaliwanagan sa loob ng mahabang panahon ngayon, at ang aking dalubhasa ay sinisipsip ang mahahalagang chi at banal na dugo ng iba. Sa madaling salita, maaari mong ituring ako bilang isang buhay na bangungot para sa mga taong katulad mo na nagsasanay na makamit ang espiritual na kaliwanagan. Hahaha, panipi, nakikita ko. Kaya, sinanay mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-aalis ng mahahalagang chi at banal na dugo ng iba. Kung iyan ang kaso, ipinapalagay kong napunta ka dito na alam na lubos na maraming tao, na nagsasanay na makamit ang espiritual na kaliwanagan, dadalo sa underground festival, tama. Ang iyong plano ba ay magpatuloy sa pagtago sa dilim? Upang ikaw ay makapasok sa mga ganoong tao kapag sila ay nag-iisa bago maalis ang kanilang mahahalagang chi at banal na dugo. Tanong ni Gerald, sa wakas nakakuha ng mas malaking larawan. Matalim ka, bibigyan kita ng ganyan. Anuman, alamin na ang aking paunang target ay si Stetson. Gayunpaman, sa sandaling napagtanto ko na ang kanyang talento at ang kalidad ng kanyang banal na dugo ay hindi maaaring makalapit kahit sa paghahambing sa iyo, natural na hinabol ka namin. Tunay kang napakahusay na kayamanan, alam mo ba? Kapag tapos na akong mawala ka, tiyak na masusulong ang pagsasanay ko. Sagot ni Carlos bago tumawa ulit ng malakas, ngayon mas smug kaysa dati. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa sakit. Hindi ako ganun kalupit sa isang tao, para sisiguraduhin kong putulan muna ang nerbiyos mo at gawing tulala na hindi na maramdaman ang sakit. Dagdag ni Carlos, hawakan mo. Bago pa matapos ni Gerald ang kanyang tugon, biglang nagsimulang tumawa ulit ng malakas si Carlos. Sa katunayan, ito ang pinakamalakas at pinakamalakas na tawa niya hanggang sa puntong ito. Ilang sandali ay sumunod ang mga paputok na tunog pagkatapos ng tubig sa ilog na sumabog na parang wala bukas at mas maraming mga puno ang nagsimulang pumutok sa dalawa. Kahit na ang mga malalaking pagkalumbay ay nagsimulang mabuo sa lupa habang tumatawa ang nakakasakit na matanda. Kabanata 1496. Ang tawa ng nanginginig na kaluluwa ay umangat sa buong lugar ng medyo sandali, at nang natapos na si Carlos, inilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa baywang sa kasiyahan, handa nang ubusin ang kanyang pagkain. Gayunman, nang lumingon siya ulit kay Gerald, natigilan siya agad. Ipinagpalagay niya na hindi magagawang harangan ni Gerald ang napakagandang lakas ng kanyang roaring laughter dahil ang tunog nito ay nadaig ang anumang iba pang ingay sa paligid. Dahil ito ang kaso, dapat na magalit si Gerald sa puntong ito. Kahit na, hindi lamang si Gerald ay ganap na maayos,
ngunit nakalagay pa rin ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bulsa habang nakatingin siya kay Carlos, ganap na hindi napapansin. Panipi tuldok. Paano ito magiging? Ungol ng matandang lalaki sa kanyang sarili sa lubos na hindi paniniwala. Tumingin ng walang magawa sa matandang lalaki, kinuha ni Gerald ang pagkakataong magtanong, "Tingnan mo, Master Zins, mangyaring pigilin ang pagtawa muna." "Gusto ko lang magtanong gayunpaman," pinutol ni Carlos, sa sandaling muli, si Gerald sa pamamagitan ng muling pagngalngal muli ng tawa, sa pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa sa huli. "May kaisipan ka ba o ano?" Garalgal na galit na si Gerald habang tinutungo niya si Carlos bago ay flick ang daliri sa kanya. Pagkalipas ng isang segundo, natanto ni Carlos na ang isang sinag ng ilaw ay dumidiretso para sa kanya. Agad na natapos ang kanyang tawa, tinangka ni Carlos na pigilan ang papasok na pag-atake, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na huli na ang lahat. Kasunod ng isang paputok na tunog, natagpuan ni Carlos ang kanyang sarili na nahuhulog sa puno at dumaong sa lupa. Makalipas ang isang maikling sandali, tumingin siya kay Gerald sa sobrang pagkalito. Iyon, isang malakas na paglipat, utol ng nakatulalang matandang lalaki. Sa totoo lang, inatake lang siya ni Gerald para lang manahimik sandali si Carlos. Upang matiyak na hindi ito magiging labis para sa matanda, sinigurado din niyang gagamitin lamang ang 1,000 ng kanyang totoong kapangyarihan. Hindi alintana, hindi ginusto na biglang tumawa ulit si Carlos, mabilis na sinabi ni Gerald, "Tingnan mo, huminahon ka muna sandali at hayaan mo lang akong tapusin ang tanong ko. Ang paraan ng pagtawa mo, gumagamit ka ng pagkakaiba-iba ng kasanayan sa Roaring Lion Martial Arts, tama?" Panipi, "Oo," sagot ni Carlos habang nakahawak siya sa kanyang dibdib habang iniskan si Gerald mula ulo hanggang paa. "Salamat sa Diyos. Kung hindi yun ang dahilan, maiisip ko na ikaw ay tunay na isang baliw sa kung gaano kakabaliwan na patuloy kang tumatawa. Anuman, hinuhulaan ko na sinusubukan mong gulatin o patulan ako sa nakakainis na tawa." Sabi ni Gerald habang tumatango ng may pagkaunawa. "Sinasabi tungkol saan, gaano kakatapang eksakto?" Tanong ni Gerald habang nakatingin kay Carlos. Ako ay isang pangatlong ranggo na Panginoon. At ang aking pamagat ay nakakatawa na guro." "Paano ka?" tanong ni Carlos, mas maingat sa kanyang mga salita ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang pag-atake ni Gerald mula dati ay sapat na upang mapagtanto ni Carlos na ang taong nakatayo sa harap niya ngayon ay napakalakas, posibleng mas malakas kaysa sa matandang lalaki mismo. Ang katotohanang si Gerald ay ganoon ka-compose ay nagsilbi lamang upang lalong takutin si Carlos. "Nagtataka ako tungkol sa sarili kong iyon, na maging prangka. Anuman, dahil sinabi mo na ikaw ay isang pangatlong ranggo na Panginoon, dapat ikaw ay isa sa mga taong nagsasanay upang makamit ang pang-espiritual na kaliwanagan, tama? Isaalang-alang ka ba malakas?" Takang tanong ni Gerald. Panipi tuldok. Ako ba ay itinuturing na malakas?" Ungol ni Carlos habang ang puso niya ay agad na nagsimulang tumibok ng ligaw. Anong biglang kalokohan? Kung hindi siya makapangyarihan, bakit maraming mga tao, na nagsasanay na makamit ang pang-espiritual na kaliwanagan, ang tatawagan sa Laughing Master bilang isang buhay na bangungot? Sino nga ba ang binatang ito? Nagtataka kay Carlos na hinahanap si Gerald na napakakaiba. Kung sino man siya, natagpuan ni Carlos ang kanyang sarili na hindi makakasundo sa katotohanang talagang iniisip niya ang tungkol sa pagtakas mula sa wala pa sa gulang at walang karanasan na binatang ito. Habang iniisip ni Gerald ang tungkol sa dati nang sinabi sa kanya ni Julian, na ang mga master na nasa ranggo ng ikatlo ay itinuturing na cream ng ani, ang mukha ni Carlos ay biglang nasakupan ng kadiliman, naiwan lamang ang kanyang pulang-pulang mga mata na nakikita. Hindi niya palalampasan ang isang pagkakataon na atakehin si Gerald habang siya ay nakabantay, at sa pag-iisip na iyon, galit na umugang siya bago sumugod patungo kay Gerald upang mag-atake. Kabanata 1497. Nabuhay ako sa aking buhay na walang hadlang sa lahat ng ito habang sa nasabing iyon, walang paraan na talo ako laban sa wala pa sa gulang at walang karanasan na binata. Simpleng imposible. Naisip ni Carlos sa kanyang sarili, isang labis na kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha habang iniunat ang kanyang palad. Habang ang 5 mahaba at itim na mga kuko ay umaabot mula sa kanyang palad,
Yumangal si Carlos, "The hell with you. Pinanganak mo ako," sagot ni Gerald habang tinitignan ang papasok na pag-atake bago umiling, isang mapulang ngiti sa kanyang mukha. Bago pa man makapagdulot ng anumang pinsala si Carlos, tumitig siya ng malapad ang mata habang marahang pamitik si Gerald sa kanyang direksyon, nagpapadala ng isang sinag ng ilaw na lumilipad patungo sa kanya. Hindi makaiwas sa oras, ang gintong ilaw ay sumugod sa kanyang kadiliman, na kumpletong kumikalaban sa pag-atake ni Carlos habang ang isang paputok na tunog ay narinig. Ang susunod na alam ng matanda, siya ay lumilipad paatras na parang kusang saranggola. Ang isang malaking tipak ng kanyang damit, sa paligid ng kanyang dibdib na lugar ay napunit piraso at ang dugo ay dumadaloy na sa kanyang bibig na parang bukas. Tinitiis ang napakalubhang sakit na dinaranas niya ngayon sa buong katawan niya. Tiningnan ni Carlos si Gerald ng lubos na hindi makapaniwala habang sumisigaw, paano? Paano posible ang anuman sa mga ito?" Hanggang sa sinabi ni Carlos, hindi pa naging seryoso si Gerald sa kanyang pag-counterattack. Pagkatapos ng lahat, napansin siya ng matandang saglit na naglalabas ng isang napakalawak na aura na napakalakas na maaari itong maging wakas sa mundo. Iyon ang pinakagulat ni Carlos, at nahanap niya ang sarili na nagtanong. Iyon, anong uri ng kasanayan sa martial arts kahit na iyon? Narinig iyon, simpleng ngumiti si Gerald nang hindi pa sinabi, "Alam mo, nanumpa ako sa sarili ko na kung may magtangkang pumatay o kahit nabanta ako ng sobra, tatapusin ko sila ng walang pangalawang pag-iisip, paraan din." Panipi, nang marinig iyon, at napagtanto na ganap na hindi pinansin ni Gerald ang kanyang katanungan kaagad na sumuko si Carlos nang may paggalang habang umiiyak bago humiling, Please, Master. Mangyaring iligtas ang aking buhay." Panipi, kapag naabot ng mga tao ang isang estado na tulad ni Carlos, ituturing silang napakabihirang mga individual. Ang cream ng ani, sa katunayan. Sa pag-iisip na iyon, ang kanyang buhay ay tiyak na iba ang paraan kumpara sa kung ano ang maaaring pangarapin ng regular na mga tao na makamit. Gayunpaman, katulad ng iba pa na nakarating sa isang katulad na yugto tulad ng kasalukuyan siya, kapag nakatayo sa harap ng pintuan ng kamatayan, gagawa siya ng anumang makakaya niya upang mabuhay ng ibang araw. Kung sabagay, dumaan siya sa napakahirap at mahirap na pagsisikap upang makarating sa kinaroroonan niya ngayon. Hindi lang siya pwedeng mamatay dito. Hindi niya talaga ito pinapayagan na mangyari iyon. Tulad ng paghihinto sa kanya, natagpuan ni Carlos ang kanyang sarili na iniisip, bakit ako nasaktan ng isang malakas na individual? Tandang pananong tandang padamdam kudlit. Nakangising nakangiti, tiningnan ni Gerald ang matanda bago sinabi, "Mabuti, kung gayon. Bibigyan kita ng isang pagkakataon upang mabuhay. Mayroon ka na ngayong 1 minuto upang akitin ako sa kung bakit hindi kita dapat lamang patayin. Maging maikli hanggat maaari." Panipi, panipi tuldok. See that, yutal ni Carlos nang agad na umiwas ng tingin. Siya ay balisa ngayon na ang kanyang isip ay ganap na blanko. Oras ay, tikang, sagot ni Gerald makalipas ang ilang segundo. Ako, nakatakas ako. Sigaw ni Carlos habang panandalian siyang tumangala bago kumaway sa kanyang malaking manggas, na nagpapadala ng isang alon ng alikabok na lumilipad patungo kay Gerald. Kapag ang alikabok ay may pulgada ang layo mula kay Gerald, gayunpaman, tila nawala sila sa manipis na hangin. Kahit na, iyon ay sapat na oras para samantalahin ni Carlos ang sitwasyon at sumisid sa lupa. Habang hindi na nakikita si Carlos, umiling-iling lang si Gerald bago sabihin, "Nakalulungkot, ngunit wala ka ngayong pagkakataon at abusan ang sarili mo. Sinasabi ko ito ngayon na hindi mo matatakas ang aking banal na kahulugan, kahit na ikaw ay ilang daang milya ang layo." Panipi, sa nasabing iyon, binago ni Gerald ng bahagya ang kanyang banal na pag-iisip at agad na natukoy ang eksaktong lokasyon ni Carlos. Kinurot ang mga daliri na parang may hawak na espada. Tatapusin pa lang ni Gerald si Carlos nang bigla niyang marinig ang paggalaw na nagmumula sa dulong bahagi ng kagubatan. Kasunod nito, isang boses na lalaki ang maririnig na sumisigaw, "Help! Tulong!" Panipi, bilang ito ay naging, ang mga hiyawan para sa tulong ay nagmula sa isang tumatakbo na kabataan na nagdadala ng walang malay, na sugatan na babae. Sa kung gaano kadugo ang duo, maliwanag na pareho silang pareho na nasugatan.
Anuman, ang mga pagsusumamo para sa tulong ay ang nakakatipid na biyaya ni Carlos mula nang si Gerald ay nakatuon sa pansin sa mabilis na papalapit na duo na unti-unting lumalapit sa kanya. Alam ng buo na madaling mamatay si Carlos kung gusto talaga siya ni Gerald na patay, pinayagan lamang niyang tumakbo muna ang matanda. Hindi naman talaga siya big deal. Kasunod sa kaisipang iyon, narinig ni Gerald ang isang malambot na thud. Kabanata 1498. Ang tunog ay nagmula sa pagod na kabataan na bumagsak lamang sa lupa, hindi masyadong malayo mula kay Gerald, pagkatapos makagawa ng kaunting distansya sa maikling panahon na iyon. Sa kabila ng pagbagsak, sinubukan pa rin ng kabataan ang makakaya upang protektahan ang babae sa kanyang mga bisig. Nang masaksihan ang eksena, natagpuan ni Gerald ang kanyang mga eyelid na medyo kumikibot habang ang kabataan, na napansin lamang si Gerald, ay sumigaw, "Yes sir. Mangyaring, isab sa amin. Nakikiusap ako sa iyo, tulungan kaming tumawag o kung ano." Panipi, habang gumugulo siya ng ilang mga hakbang pasulong, ang sigaw ng kabataan ay lalong lumakas ang kaba ng mapagtanto niya kung gaano kaina ang paghinga ngayon ng babae. Megan, pakiusap, huwag ka nang matulog." Sumigaw ang kabataan habang ang ilaw ng buwan sa wakas ay nag-iilaw sa duo na sapat lamang para kay Gerald upang tumingin ng maayos sa mukha ng babae. At nang gawin niya ito, ang kanyang puso ay agad na nagsimulang huminto. Ang babae, mukha siyang kamukha ni Mila sa unang tingin. Habang pinag-iisipan niya kung gaano kahawig ang babae sa kanya, biglang marinig ang isang naiiba at malamig na tinig na sumisigaw. Nasa unahan na sila. Pagkalabas nito, pinanood ni Gerald ang 8 matipuno na kalalakihan na dumaloy mula sa kagubatan at mabilis na napalibutan sila. Habang nag-iisa iyon ay hindi magtataka kay Gerald, natagpuan niya ang kanyang sarili na medyo nagulat na ang mga taong ito, kasama ang kabataan, lahat ay may mga pahiwatig ng lakas sa loob sa kanilang mga katawan. Mula sa kung ano ang masasabi niya, lahat ito ay mga pambihirang kampyon. Sumuko ka na, Yul. Walang makatakas. Sa pag-iisip na iyan, bakit hindi ka lamang sumunod na bumalik sa amin? O mas gugustuhin mo ba kung hinayla ka namin pabalik matapos masira ang lahat ng iyong mga limbs? Anuman, ang pinahahalagahan mong nakababatang kapatid na babae. Mamamatay na siya, ha. Sinasabi ko ito ngayon na ako ay ang pervert, at hindi ko alintana ang pagpunta sa isang bangkay hanggat mainit pa. Ngini siya ng tila pinuno ng pangkat habang nagsisimulang tumawa rin ang kanyang 7 kalalakihan. Ikaw ****, ungol ni Yul habang nakakuyom ng ngipin habang masamang nakatingin sa kanilang lahat. Siyempre, may isang paraan upang maiwasan iyon. Kung hindi mo nais na si Megan ang aking mapaglaro, alam mo kung ano ang gagawin, tama? Pang-iinis ng pinuno habang dahan-daw ang naglalakad palapit kay Yul. Nang makita iyon, niyakap ni Yul ng mahigpit ang kanyang batang kapatid bago dahan-daw ang inilagay ito sa lupa. Bagaman mabigat ang kanyang katawan mula sa lahat ng kanyang mga pinsala, galante siyang tumayo sa harap ng walang malay na si Megan, handang ipaglaban sila kung ito ang huli niyang ginawa. Si Gerald mismo, na nakasaksi sa lahat ng ito mula sa tagiliran, ay natagpuan ng isang hindi maipaliwanag na galit na lumalaki sa loob niya matapos marinig ang mga salita ng pinuno. Marahil ay dahil sa ang mga mata ng babaeng iyon ay katulad ng kay Mila. Habang alam niya na malamang na isang estranghero lamang siya, nararamdaman pa rin na sinasabi nila ang lahat ng iyon sa totoong Mila, at nairita siya sa walang katapusan. Sino ka ba, twerp? Ungol ng pinuno ng siya at ang kanyang mga tauhan sa wakas ay napagtanto na naruroon si Gerald. Si Gerald mismo ay naglalakad na patungo sa kanila, nakasimangot ang mukha. Nang makita na hindi siya sumasagot, ang isa sa mga nasasakupan ng pinuno ay pagkatapos ay tinuro si Gerald bago sumigaw, "The hell's a winner like you doing out here? Mawala kung nais mong mabuhay." Panipi, sa kabila ng pananakot na babala, ganap na hindi pinansin ni Gerald ang banta at simpleng lumakad papunta sa walang malay na babae. Sa nakikita niya, ang mga braso, dibdib, at tiyan ay sinaksak, at ang dugo ay halos umaagos mula sa kanya. Panipi tuldok. Kung hindi siya nakakakuha ng paggamot sa loob ng ilang minuto, kahit isang Diyos ay maaaring may save siya, sabi ni Gerald. Anong? Sagot ni Yul, panandalian na mumula ang kanyang mga mata bago lumuha. Hindi na kailangang maging balisa. Maswerte ka na nabunggo mo ako.
Sinabi ni Gerald habang dahan daw ang pinitik ang ilang mga puntos ng acupuncture sa katawan ni Megan. At tulad nito, lahat ng dumudugo ay agad na tumigil. Sa sandaling nakita niyang bumalik ang rosas ng kanyang mga pisngi, lumingon si Gerald sa natitirang 8 tao bago magtanong, lahat kayo ay kampyon, hindi ba? Sa halip na pumatay sa iba ng walang awa, bakit hindi mo gamitin ang oras na iyon upang sanayin ang inyong sarili ng maayos? Panipi. Oh, kaya, lumalabas na medyo alam niya. Tama na, champion kami. Anuman, isaalang-alang na isang karangalan na maaring mamatay sa ating kamay ngayon. Pang-iinis na panlalaki mula sa pangkat habang ang iba naman ay chuckled sinisterly. Alam mo, ang isang kampyon ay may kakayahang sakta ng iba sa mga bulaklak at dahon lamang kung sanayin nila ang kanilang sarili ng maayos. Gayunpaman, duda ko alinman sa inyo ang makakagawa niyan dahil lahat kayo ay mahina pa rin. Naniniwala ka ba na may kakayahan ako sa gawaing iyon? Tanong ni Gerald habang ang isang berdeng dahon ng willow ay biglang bumaba sa kamay ni Gerald at nagsimulang manginig sa lugar. Hindi alam kung nanginginig ang dahon dahil sa boses ni Gerald o iba pang dahilan, pasulyap lang ang tingin sa kanya ng namumuno bago umungol, "Boy, sino ka din? Na para bang magiging karapat-dapat ka sa pag-atake sa mga hindi nakakapinsalang bagay?" Panipi. Sa pagtingin sa lahat ng 8 ng galit na mukha, simpleng sagot ni Gerald, "Payagan akong magpakita, kung gayon." Kasunod nito, nagbigay si Gerald ng isang banayad na pitik at ang dahon ng willow ay lumipad sa hangin. Nang makita iyon, agad na nagtawanan ang 8 tao bago sumigaw, "Holy Christ! Tingnan mo lang ang lokong ito. Sinusubukan ba niya kaming libang sa kamatayan o kung anuman?" Panipi. Si Yul mismo ay walang ideya kung ano ang sinusubukang hilahin ng taong ito. Inaasahan niya na may plano si Gerald dahil ang 8 tumatawang lalaki ay hindi mga tao na maaaring trifled with. Katatapos lamang ng kanyang pag-iisip, natagpuan ng lahat na naruroon ang kanilang sarili na nanlalaki ang kanilang mga mata. Kabanata 1499. Habang ang mga kalalakihan ay pinagtatawanan siya, ilang segundo lamang ang nakakalipas. Habang pinapanood nila ang dahon ng willow na lumilipad sa kalagitnaan ng hangin, na patunayan nila ngayon ang kanilang sarili na namangha sa kabila ng mga salita nang biglang nagsimulang maglabas ng gininto ang ilaw ang dahon. Hindi lamang iyon, ngunit dahan-dahan din itong dumarami. Dinagtagal, may isang paputok na tunog ang narinig at sa di makadiyos na kadahilanan, ang dahon ng willow ay naging isang napakalaking dahon ng dahon. Panipi. Tuldok. Ano? Sigaw ng 8 tao habang nakatingin sa talim na kahit papaano ay naglalabas ng isang nakamamatay na aura. Bagaman ang agarang tugon nila ay aibok, ito, huli na para sa alinman sa kanila. Sa pamamagitan ng isang mabilis na pag-swipe, ang talim ay hiniwa sa kanilang lahat ng leeg, at ang susunod na alam ng malapad na mata ng mga lalaki, ang kanilang mga ulo ay nasa lupa na. Ngayon ay lubos na natakot, natagpuan ni Yul ang kanyang sarili na sumisigaw sa sobrang takot sa 8 bagong ulo na ulo. Gayunpaman, mabilis niyang pinigilan ang sarili bago humugat ng malakas. Sa kabila ng pagiging pinakamahusay sa pinakamahusay, ang 8 kalalakihan ay na-decapitate sa isang maikling panahon. Kung hindi niya nasaksihan ang eksena para sa kanyang sarili, hindi kailanman naniwala si Yul sa gayong pahayag. Tunay na ito ay isang taktika na maaari lamang ng isang master humugot. Bagaman napuno pa siya ng takot, mabilis na tumayo si Yul bago yumuko ng malalim kay Gerald, puno ng pasasalamat habang idineklara niya, salamat sa pag-save mo ng aming buhay, Panginoon." Pagpili na huwag magsalita ng sobra, simpleng sinabi ni Gerald na, "Pinapagaling ko ang mga sugat ng iyong kapatid ngayon. Tumalikod ka at huwag lumingon." Panipi. Napagtanto na wala man lang pakialam kay Gerald ang 8 masters na pinatay niya, kaagad na ginawa ni Yul na inatasan ni Gerald. Nakakakilabot na tao, habang wala siyang ideya kung paano pagagalingan ng master ang kanyang kapatid, alam niya sa isang katotohanan na mas mabuti para sa kanya na huwag tanungin ang mga kakayahan ng master. Sa sandaling natitiyak niya na hindi tumitingin si Yul, binuksan ni Gerald ang kanyang banal na mata at agad na sinimulang pagalingin ang mga sugat ni Megan. Naturally, ito ay isang tagumpay, at pagkatapos ng isang maikling interlude, tumayo si Gerald upang umalis. Ngayon na na-save niya ang duo, hindi siya masyadong masigasig na manatili dito ng mas matagal kaysa sa kinakailangan niya.
Gayunpaman, bago siya nakarating sa malayo, mabilis na tinakbo ni Yul si Gerald. Pagyuko sa harap niya, sinabi niya pagkatapos, "Mangyaring maghintay sandali, Panginoon. Maaari ko bang hilingin ang iyong pangalan? Bilang isang miyembro ng pamilya, Kwontok, nais kong bayaran ang iyong kabutihan sa hinaharap." Panipi, siya ay masyadong malakas. Kailangan kong makilala siya ng mas mabuti. Napaisip si Yul sa sarili habang sinasabi iyon. Isang tanga lamang ang susuko sa pagkakataong makipagkilala sa gayong makapangyarihang individual, at tiyak na walang tanga si Yul. Habang naisip ni Yul na una na ang ganoong makapangyarihang mga tao ay maaaring mayroon lamang sa mga alamat, kasama si Gerald na kasalukuyang nakatayo sa harap niya, alam niya ngayon na hindi iyon maaaring malayo sa katotohanan. Hindi kailangang malaman ang aking pangalan at hindi mo ako gagantimpalaan. Anuman, dahil ikaw ay isang kampyon din, ipinapalagay ko na ang Kwontoks ay isang lihim na lipunan din. Marahil ay narito ka upang sumali sa Underground Festival. Tanong ni Gerald habang umiling, iniisip na iyon lang ang makatuwirang sagot. Bumalik ng isang matigas na pagtango, sinabi ni Yul pagkatapos, "Tama iyan, Panginoon. Ang aking pamilya ay talagang isang cryptic na pamilya, at sa mga naunang taon, ang Kwontoks ang siyang namamahala sa pamamahala at pagkontrol sa mga puwersa sa ilalim ng lupa sa loob ng lungsod ng Jena. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay nagpunta sa timog ng kaunti pa at natapos na kaming maitaboy sa lungsod. Sa kabila ng katotohanang nagpakadalubhasa ang aking pamilya sa pag-aayos ng mga kaganapan, tulad ng Underground Festival noong nakaraan, naisipin na ang kailangan lamang ay mas mababa sa 20 taon para sa amin na talagang mangangailangan ng tiket sa pagpasok upang makapiling lamang sa piyesta." Panipi, kasunod nito, lumingon si Yul kay Gerald bago magtanong, "Dumating ka rin ba para sumali sa festival, Master? Kung hindi ito masyadong bastos, maaari ko bang malaman kung panauhin ka ng alinman sa mga kalahok na pamilya?" Panipi, "Hindi ako bisita ng kahit anong pamilya. Habang napunta ako upang sumali sa pagdiriwang, kapos-palad na hindi ko pa nakuha ang aking mga kamay sa isang tiket sa pagpasok hanggang sa puntong ito." Sagot ni Gerald na may banayad ng ngiti. "Ha, kahit nasa iyong kamangha-manghang mga kakayahan." Hindi makapaniwalang tanong ni Yul. Siya, para sa isa, ay nagtitiwala na ang sinumang pamilya na personal na nakasaksi sa napakalawak na husay at kapangyarihan ni Gerald ay agad na naghahangad para sa isang pambihirang lalaki na maging panauhin nila. Impyerno, hindi ito magiging isang kahabaan upang maangkin na ang mga pamilya ay gagalitan ang kanilang talino upang makahanap ng isang paraan upang maging isang masunuring pamilya sa makapangyarihang taong iyon. Pagkatapos ng lahat, kung magagawa nilang gawin ito, ang pamilyang pinili ni Gerald ay tiyak na makakakuha ng lahat ng mga uri ng kayamanan sa paglahok niya sa maraming mga aktibidad. Sa pagtatapos nito, tiyak na magagawang mapamahalaan at makontrol ng pamilya ang ilang mga pag-aari, na pinapayagan ng pamilyang iyon na lalong mapalawak ang kanilang lakas at impluensya. Ano pa, sa mga kakayahan ni Gerald, ang karamihan sa mga posibilidad na iyon ay halos nasa bag na. Gayunpaman, ang pinakamalaking dagdag sa pagkakaroon ni Gerald sa kanilang panig ay ang katunayan na ang pamilya na walang alinlangan ay magiging isang ganap na pamilya. Ang isang pamilya na maaaring manatili sa tuktok mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, hindi kailanman nag-aalinlangan sa katayuan at kapangyarihan. Sa pag-iisip na iyon, naisip ni Yul na mayroon ng isang bilang ng mga pamilyang nasasakop sa ilalim ng kanyang Panginoon mula noong siya ay isang napakalakas na tao. Upang isipin na ang kanyang Panginoon ay talagang wala. Matapos isaalang-alang ito sa isang maikling sandali, sinabi ni Yul, "Mangyaring payagan akong gumawa ng isang kahilingan sa pagpapalagay, Panginoon." Kabanata 1500. Habang nagtataka si Gerald kay Yul, na nakaluhod lamang sa harapan niya, ipinaliwanag ni Yul, "Hindi lang kayo kapwa ang aking tagapagbigay ng kapatid, ngunit mayroon din kayong mga kamangha-manghang kakayahan. Sa nasabing iyon, nakikiusap ako sa iyo na protektahan, at maging panauhing pandangal para sa pamilyang Kwontok." Panipi, bagaman, ang Kwontoks ay isang cryptic na pamilya, wala silang patron noon, na totoo ang dahilan kung bakit sila pinatalsik mula sa Jena City. Anuman, naalala ni Yul ang pagdinig na mayroong isang maliit na pangkat ng mga tao na nalampasan ang antas ng mga kampyon, at matapos masaksihan ang husay ni Gerald, natitiyak niya na ang kanyang Panginoon ay isa sa kanila.
Kung ang kanyang pamilya ay mayroong isang malakas na tao sa kanilang panig, ang lakas ng Quantock ay tiyak na mabilis na umuunlad. Sa anumang swerte, ang kasunduan ni Gerald ay tiyak na magdadala ng malaki at positibong pagbabago sa hinaharap ng kanyang pamilya. Narinig iyon, napasimangot si Gerald nang medyo nagtanong siya. Isang panauhing pandangal, bueno, mahalagang, ang inaasahan ko ay sisang-ayon kang kunin ang Quantock sa ilalim ng iyong pakpak. Kapag ginawa mo ito, igagalang ka ng aking pamilya sa buong henerasyon. Pagmamakaawa ni Yul. Kahit na sinabi ni Yul iyon, alam ni Gerald kung ano talaga ang hinahabol niya. Naalala niya kung paano niya una ipinapalagay na si Julian ay nagdurusa ng kawalan ng katarungan mula noong nagtatrabaho siya para sa mga dunoon. Gayunpaman, kalaunan sinabi sa kanya ni Julian na siya ang kumuha sa mga madre sa ilalim ng kanyang pakpak. Ako ay ganap na nasira ang mga dons bagaman, Gerald iisip sa kanyang sarili. Anuman ang kaso, malinaw na nais ni Yul na protektahan niya ang mga Quantock mula sa panganib sa hinaharap. Habang si Gerald ay walang interes sa mga ganoong bagay, kailangan niya ng isang pamilya na maaaring makakuha ng isang tiket sa pagpasok para sa kanya. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi lamang ang pagkuha sa kanila sa ilalim ng kanyang pakpak ay hindi makakahadlang sa kanya ng marami, ngunit makakakuha rin siya ng isang mahusay na magkaila. Sa madaling salita, ito ay tulad ng pagpatay sa dalawang ibon na may isang bato. Naisip ang lahat ng iyon, tumango si Gerald bilang pagsang-ayon bago sabihin. Tanggap ko, sa totoo lang, isinaalang-alang lamang ni Gerald ang paggawa nito sa una pa lamang mula nang siya ay medyo naantig nang makita niya kung gaano kalakas ang binata nang protektahan niya ang kanyang nakababatang kapatid kanina. Anuman, agad na tinawag ni Yul ang kanyang pamilya sa kaguluhan matapos marinig ang sagot ni Gerald. Habang hinihintay ang pagdating ng kanyang pamilya, sinimulan ni Yul ang pagbabahagi kung paano ito nangyari. Mahalaga, dinala niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang makipag-ayos tungkol sa ilang mga bagay. Gayunpaman, sa kanilang pagpunta doon, ang 8 mga mamamatay tao ay inambos sila. Habang hindi ganap na natitiyak ni Yul kung sino ang nagpadala sa kanila, nagkaroon siya ng isang magandang husay na narito sila sa ilalim ng mga utos ng mga Wodis, ang kasalukuyang naghaharing pamilya ng Jena City. Mga 20 taon na ang nakalilipas ng paalisan ng Wodis ang Quantocks palabas sa Jena City. Ang pangyayaring iyon ay pinatunayan na ang Wodis ay hindi isang pamilya na kayang magalit ang mga tao. Anuman, hindi nagtagal bago mahigit sa 10 mga kotse ang dumating sa pinangyarihan, at sa kanila, ay mga tao mula sa pamilya Quantock. Dahil umalis si Julian kasama si Perla, sa ilalim ng utos ni Gerald, at wala talagang magawa si Gerald kung bumalik siya ngayon, pumayag siyang sundin si Yul pabalik sa pansamantalang manor ng pamilya Quantock. Ni-inspection din siya upang magtungo roon dahil pumayag siyang kunin ang Quantock sa ilalim ng kanyang pakpak. Sa pag-iisip na iyon, alam niyang kailangan niyang tretuhin sila ng mas seryoso ngayon. Sa pamamagitan nito, hindi nagtagal bago sila makarating sa manor. Pagkahinto pa lang ng sasakyan ay agad na sinalubong si Gerald nang makita ang isang babaeng nasa edad. Na nagmamadaling tumakbo palapit sa kanila habang sinasabi, Yul, Megan, ayos ba kayong dalawa? Panipi. Ang babaeng pinag-uusapan ay naging ina ni Yul, na si Madam Quantock. Sa pagtingin sa pintuan, nakita din ni Gerald ang isang lalaking nasa edad na nakatayo roon, ang mukha nito ay napuno ng pag-aalala at pag-aalala. Sa likuran niya, nakatayo ang maraming iba pang matanda at nasa katanghaliang kalalakihan pati na rin ang mga alagad, malinaw na mga miyembro ng pamilya Quantock. Mabuti naman kami, inay. Tatay, kung hindi dahil sa pag-save sa amin ni Master Crawford, hindi na ako makakabalik upang makilala ka. Tuwang-tuwa na sagot ni Yul. Oh, nasaan na siya? Tanong ng nasa katanghaliang lalaki habang siya at ang ilan sa matatandang lalaki ay nakatingin sa kotse. Nang makita nila sa wakas kung ano ang hitsura ni Gerald, lahat sila ay napanganga.